Grabe, ang taong ito ay talagang malakas. Napahinto si Cardo Daan sa kanyang pagkabigla. Huwag nang magsalita, maliit na Daan, bilisan mong iligtas siya. Nakita ni Hana Tanyag na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang tumakbo upang hilahin si Rina Langit. Isang simpleng pagkain lang ito, huwag sanang magdulot ng krimen. Sa kanyang mahina at maliit na katawan, tiyak na hindi kayang ilipat ni Hana Tanyag si Rina Langit. Sa katunayan, wala namang balak si Rina Langit na pumatay, nais lang niyang turuan ng leksyon ang batang iyon. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, siya ay isang mataas na antas na cultivator ng Winan, at hindi niya maaring hayaang maliitin siya ng isang karaniwang tao. Tandaan mo, kapag kumakain ako, huwag kang manggulo. Muli niyang pinindot ang ulo ni Trina Laan sa sabaw, saka siya umupo ng walang pakialam at ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Ayaw din niyang kumain ng ganito araw-araw. Kung maaari lang na kumain ng marami sa isang pagkakataon, at gamitin ang kanyang ki upang pisilin ang pagkain sa kanyang tiyan, makakayanan niyang mapanatili ang kanyang espiritual na lakas sa loob ng maraming araw. Kahit na ang nilalaman ng espiritual na enerhiya sa mga karaniwang sangkap na ito ay napakababa, kahit papaano ay makakatulong ito upang mapunan ang kaunting kakulangan. Hik-hik! Si Trina Laan ay nakaluhod sa lupa, ang sabaw ng isdang dik ay umaagos mula sa kanyang bibig at isang butas ng ilong. Bakit isa lang ang butas ng ilong? Dahil ang isa pang butas ay naharang ng isang malaking mata ng isda. May mga piraso ng buto ng isda pa sa kanyang mukha, na nagdulot ng sakit at humihiyaw si Trina Laan. Rina, maghihintay ka. Kung may lakas ka, huwag kang umalis. Si Trina Laan ay nagtatangkang bumangon, ang kanyang buhok ay puno ng puting laman ng isda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ilang taon na ang nakalipas mula nang siya ay mawalan ng mukha sa harap ng isang babae. At sa harap pa ng kanyang diyosa. Sumpa. Sa araw na ito, tiyak na papatayin ko siya. Sumpa. Sa araw na ito, tiyak na papatayin ko siya. Sige, tumawag ka ng tao. Sabi ni Rina Langit na walang pakialam habang kumukuha ng isang piraso ng isdang may laman. Maghihintay ka. Si Trina Laan ay nagmamadaling umalis na may galit. Nang siya ay nawala, tinawag ni Rina Langit ang mga staff upang ipak ang natitirang pagkain. Nang si Trina Laan ay nagbihis at bumalik kasama ang isang grupo ng mga tao, ang tatlong tao ni Rina Langit ay matagal nang nawala. Neho, nasaan sila? Isang binatang may berdeng at pulang buhok ang nagtanong habang humihitit ng sigarilyo, na naguguluhan habang nakatingin kay Trina Laan. Sa likod niya ay 4 o 5 mga kasama na may mga mukhang masungit. Sumpa! Nabetray ako. Si Trina Laan ay nagalit at sinipa ang pinto, sumigaw. Rina Langit, duwag ka. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Hindi kita bibitiwan. Gagawin kong hindi ka makatulog ng maayos dito sa Tenchu. Sa mga mata ni Rina Langit, si Trina Laan ay hindi kahit kasing halaga ng isang piraso ng bawang. Paglabas mula sa restaurant, sumakay siya sa sasakyan ni Hana Tanyag at dumiretso sa Greenstone Rose Garden. Ito ay isang tanyag na lugar ng mga mayayamang tao sa Tenchu. Tahimik ang kapaligiran, mga ibon ang umaawit at mga bulaklak ang namumukadkad. Kahit na si Rina Langit ay nakaramdam ng mas mataas na espiritual na enerhiya dito kumpara sa maingay na kalye. Hindi ko alam kung bakit dinala pa ng inay ang taong ito na mahilig sa karahasan. Si Hana Tanyag ay sumulyap kay Rina Langit sa pamamagitan ng rearview mirror. Si Trina Laan ay basta nalang itinapon ang manok sa kanyang kamay, at halos nalunod siya sa sabaw ng isdang dik. Nakakatakot. Ang ganitong tao ay tiyak na magdudulot ng karahasan sa pamilya kapag nag-asawa. Ngunit tumawag ang kanyang ina at nag-utos na dalhin si Rina Langit pauwi. Si Cardo Daan ay tila interesado kay Rina Langit, nagtanong ng maraming bagay sa daan. Ngunit si Rina Langit ay sumagot lamang ng mababaw. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang villa. Isang magandang babae, may kaakit-akit na hitsura, at nasa mahigit 40 taong gulang, ay naghihintay sa gate. Sa tabi niya ay isang butler na nakasuot ng maayos na suit. Inaini. Si Hana Tanyag ay agad na tumakbo sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob. Inaini. Si Hana Tanyag ay agad na tumakbo sa kanyang ina,
ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob. Sinabi ko na, sa susunod na may ganitong pangyayari, huwag mo nang ipagawa sa akin. Sinasabi ko ito ng totoo. Ang taong Rina Langit na iyon ay isang taong mahilig sa karahasan. Nang marinig ito ng babae, umiling siya at nagsabi, "Anong mga kalokohan ang sinasabi mo?" Si Maliit na Daan ay isang mabait, tapat na bata, at mahilig sa sports, napaka-aktibo at puno ng sigla. Si Hana Tanyag ay nagtapak, "Denye." Nagpapanggap lang siyang mabait. Sa oras na ito, si Rina Langit ay lumapit din, hawak pa rin ang malaking bag. "Tiakela, matagal na tayong hindi nagkita, mukhang lalo kang bumata." Nang marinig ito ni Tiakela, napatawa siya, bakit ang dila ni Maliit na Daan ay parang candy? Basta dumating ka sa bahay, huwag nang magdala ng regalo. Loile, lumabas ka at tulungan siyang dalhin ang mga gamit. Opo, Ginoo. Lumapit ang butler, at si Cardo Daan na nakatayo sa tabi ni Rina Langit ay nakangiti. Tiakela, yisi Ide, hindi ito regalo, pagkain ito na dinala ni Rina Langit mula sa restaurant. Ha? Natirang pagkain? Si Tiakela ay nagulat sandali, pagkatapos ay napatawa, maganda. Maganda. Marunong magtipid ng pagkain, talagang isang mabait na bata. Maliit na Daan, dapat ay magkasundo kayo ni Tienhan dito, ituring mo siyang parang tunay mong kapatid na babae. Hindi siya mabuti. Isa siyang taong mahilig sa karahasan. Si Hana Tanyag na nagagalit ay biglang sumigaw, "Inay! Anong sinabi mo? Inay! Inay! Hindi mo sinasabi ang totoo, di ba?" Nang makita ang mga malalaking bagahe na nakatumpok sa sala, si Hana Tanyag ay tuluyang nawala ng pag-asa. "Pipilitin mo akong makisama sa taong mahilig sa karahasan na ito? Paano ako makakatulog sa gabi?" Si Hana Tanyag ay umupo sa sofa, umiiyak ng masakit, ang kanyang mga puting binti ay patuloy na tumatama sa lupa, huhu. Ayaw ko. Ayaw ko, Li. Cardo Daan. Bilisan mong hitbiin ang aking ina. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak sa hinaharap. Cardo Daan. Bilisan mong hitbiin ang aking ina. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak sa hinaharap. Ang pamilya ni Cardo at Hana ay matagal nang magkaibigan. Si Cardo Daan ay nakatira kasama si Hana Tanyag mula pa noong sila ay nasa junior high, at mas malapit pa sila kaysa sa tunay na magkapatid. Si Cardo Daan ay nagsalita, "Tiakela, kami ni Tienhan ay mga babae, talagang hindi komportable na may kasamang lalaki sa bahay." Si Tiakela ay bumiti ng mahinahon, "Naniniwala ako sa pagkatao ni Rina Langit." Si Cardo Daan, tungkol dito. Samantalang si Rina Langit ay tahimik na nagmamasid sa tanawin sa bakuran, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na walang pakialam sa kanilang pag-uusap. "Hoy! Magsalita ka naman. Huwag kang magpanggap na bingi." Si Hana Tanyag ay nagalit nang makita ang walang pakialam na anyo ni Rina Langit. "Ayaw kung nandito ka." "Hindi ako, hoy, ako si Rina Langit." Si Rina Langit ay tumingin sa kanya ng bahagya, "Maganda dito, gusto kong manatili." Si Hana Tanyag. Si Cardo Daan. Si Tiakela ay napatawa, ang batang ito ay talagang tuwid, anuman ang nasa isip ay sinasabi. "Louide, ano sa tingin mo?" Si Tiakela ay tumingin sa butler na nakatayo sa likod. Ang matandang lalaki na si Ivelne ay butler ng pamilya Hana, at siya rin ang bodyguard ng ama ni Hana. Siya ay nagmasid kay Rina Langit sa buong oras, at bahagyang umuwing ulo kay Tiakela. "Opo, Ginoo, tulad ng sinabi ninyo, ang batang ito ay talagang hindi masama, napaka-mature at kalmado." Si Hana Tanyag ay nakayakap sa mga unan, umiiyak ng malakas. Si Hana Tanyag ay nakayakap sa mga unan, umiiyak ng malakas. Si Tiakela ay hinila si Rina Langit papasok sa bahay. "Tiurina, si Hana Tanyag ay pinalaki ng Tiakela, kaya minsan nagiging spoiled siya, ikaw ang kuya, kaya't pasensyahan mo siya." Sabi ni Tiakela, "Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao, makikilala mo rin siya sa paglipas ng panahon." "Opo." Si Rina Langit ay sumagot habang kumuha mula sa kanyang bag ng isang sobre na bagong kinuha mula sa bagahe. Sa loob nito ay isang makapal na bundle ng pera. Si Tiakela ay nagulat, "Tiurina, anong ginagawa mo?"
Si Rina Langit ay seryosong sumagot, ito ay pambayad ng upa, hindi ko alam kung sapat ba, tingnan mo na lang, Tia Kayla. Si Tia Kayla ay agad na nagpakita ng hindi kasiyahan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa bahay ni Tia Kayla, kailangan pang magbayad. Kung marinig ito ng ibang tao, isipin nilang naghiwalay na kami ng iyong ina. Ilagay mo na yan. Kung hindi, magagalit ako. Opo. Si Rina Langit ay masunurin na ibinalik ito dahil siya ay nagbibiro lamang. Ayos na yon. Si Tia Kayla ay muling bumiti, Tio Rina, kung talagang may malasakit ka, alagaan mo si Hana Tanyag sa paaralan para sa tiya. Alam mo naman, si Hana Tanyag ay maganda, kaya maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Sinasabi ng iyong ina na araw-araw siyang umakyat ng bundok, nag-ehersisyo, kaya napaka-fit niya. Nang marinig ito ni Rina Langit, ang kanyang isipan ay napuno ng mga tanong. Maganda ba talaga si Hanginhan? Hindi niya ito nakikita. Para sa kanya, siya ay medyo mas maganda kaysa sa karaniwan, ngunit hindi maihahambing sa mga napakagandang babae na nag-akit sa mga tao o sa mga cultivator na kaakit-akit sa Tiunam Thengi. Kahit na siya ay isang matandang halimaw na nabuhay ng 2,000 taon, ang mga uri ng makamundong damdaming ito ay naging napakamaputla na sa kanya. Pero naaalala pa rin niya, noong bata pa siya, nang mabigo ang negosyo ng kanyang ama, ang kanyang pamilya ay nalugmok sa kahirapan. Si Tia Kayla ay hindi kaunti ang nagpadala ng pera upang tulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang mga pagsubok. Pero ang pinakamahalaga ay ang lokasyon ng bahay na ito na itinayo sa isang linden. Bagaman ang espiritu ng lugar ay napakamanipis, marahil ang linden na ito ay matagal nang natuyo, ngunit may ilang mga sinag ng espiritu na natira pa. Sige na, sa ngayon ay mananatili na lang dito ng kaunti. Matapos umalis si Tia Kayla, nagsimula si Rina Langit na maglakad-lakad sa bakuran. Ang bahay na ito ay may sukat na higit sa 400 metro kwadrado, kasama ang isang malawak na hardin na 500 metro kwadrado. Ang halaga nito ay marahil hindi bababa sa 100 milyong yuan. Ang yaman ng pamilya Ha ay talagang kahanga-hanga. Gu! Gu-gu-gu! Bigla, isang serye ng mga tahol ng aso ang umabot sa kanyang pandinig. Gu! Gu-gu-gu! Bigla, isang serye ng mga tahol ng aso ang umabot sa kanyang pandinig. Lumiko si Rina Langit at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Si Hana Tanyag ay naglalakad kasama ang isang German Shepherd, matatag na papalapit sa kanya. Ang German Shepherd na ito ay may isang tainga na putol, matangkad at may makapangyarihang anyo, ang mga duwag ay hindi magtatangkang lumapit. Rina, hindi ko alam kung anong mga paraan ang ginamit mo upang lokohin ang aking ina, pero hindi ka maaaring manatili dito. Si Hana Tanyag ay nakasuot ng pajama na may disenyo ng kuneho, isang kamay ay hawak ang tali ng aso, at ang isa ay nakapatong sa kanyang balakang. Umalis ka na ba? Kung hindi, palalayain ko si Isilong para kagatin ka. Ang German Shepherd na si Isilong ay nagpakita ng mga pangil at umuungal na nagbabanta kay Rina Langit. Anong kwarto ako matutulog? Tanong ni Rina Langit sa isang paraan na tila hindi siya nakikinig. Kung walang mag-aayos, pipiliin ko na lang. Ikaw. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Akala mo ba ito ay bahay mo? Nagalit si Hana Tanyag, binitiwan ang tali, itinuturo si Rina Langit, Jailong. Itaboy mo siya palabas para sa akin. Nagalit si Hana Tanyag, binitiwan ang tali, itinuturo si Rina Langit, Jailong. Itaboy mo siya palabas para sa akin. Umungal si Jailong at tumakbo ng diretsyo patungo kay Rina Langit. Hana Tanyag. Mula sa likod ng hardin, narinig ang tinig ni Cardo Daan. Isang segundo pagkatapos, simpleng tumingin si Rina Langit kay Yaolong. Agad na huminto ang aso, lumiko at tumakbo palayo, pumasok sa kulungan ng aso. Sa loob ng kulungan, narinig ang mga ungol, parang ito ay nakatagpo ng multo sa gitna ng araw. Cardo Daan. Itinuro ni Hana Tanyag si Rina Langit, ang kanyang mukha ay napakaputi, ikaw. 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 Si Rina Langit ay nakayakap ang mga braso, nakasandal sa likod, ano bang ginawa ko? Matapang na nag-isip si Hana Tanyag, ikaw. May napatay ka na ba? Kung hindi, bakit takot na takot si Isilong sa'yo? Si Isilong ay sinanay kasama ang mga military dogs. Elan?
Mukhang hindi ka naman ganun kabobo. Binitiwan ni Hana Tanyag ang tali at sumigaw, pagkatapos ay nagmadaling umakyat sa ikalawang palapag. Si Rina Langit ay humuni, bumalik sa sala. Sa wakas, naayos na ni Cardo Daan ang isang kwarto para sa kanya sa ilalim ng hagdang bato sa ikalawang palapag. Hindi na nagreklamo si Rina Langit, agad na nagdala ng kanyang mga gamit at nanirahan. Kaibigan, Rina Langit, nahulog ka ba sa mga tao na nagbenta ng tao? Bakit hindi ka pa nandito? Nandito na ako. Nandito na ang unggoy. Nakatayo ako sa gate number 1 ng kalahating araw, wala akong nakitang ikaw. Tumingala ka at tingnan. Ano? Tumingala si Hana Tanyag at tumingin sa paligid. Talaga, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa balkonahe ng ikalimang palapag, nakatago ang mga kamay sa bulsa, tahimik na nakatingin pababa. Sumigaw si Cardo Daan, Tanyag, tingnan. Rina Langit, kailan pa siya umakyat doon? Ang taong ito Galit na pinutol ni Hana Tanyag ang tawag at tumakbo pataas sa ikalimang palapag, Rina Langit. Kailan ka dumating, bakit hindi ka nagsabi, pinaghintay mo kami ng matagal, alam mo ba na ang pinakakinainisan ko ay ang maghintay? Nandito na ako ng mahigit kalahating oras. Nakita kong sobrang mabagal ang pagdating ninyo, kaya nag-order na ako ng mga pagkain. At nang dumating kayo, sakto na ang mga pagkain. Umiti si Rina Langit, marami akong in order, Hanay, Chiubie, hindi ka naman mawawalan ng salita, di ba? Paano mo nalaman na ako ay Medyo nagulat si Hana Tanyag, pagkatapos ay nag-rolling eyes, bakit ka nag-imbento? Paano ka nakarating ng ganito kabilis? Siguradong may daya. Sumang-ayon si Cardo Daan, tama. Ang daan na tinahak namin ang pinakamalapit. Tiyak na tumawag ka sa restaurant para ipag-prepare ang pagkain at umakyat dito habang naghihintay kami sa'yo, di ba? Magaling, Rina Langit. Akala mo ay tapat pero talagang mapanlin lang. Umiling si Rina Langit, wala nang magawa kundi maghanap ng waiter. Dalawang magaganda, dumating na ang binatang ito ng 15 minuto na ang nakalipas. Tapat na sinabi ng waiter. Impossible. Hindi pa rin naniniwala si Cardo Daan. 15 minuto na ang nakalipas, naglalakad pa siya sa North Train Station, maliban na lang kung marunong siyang lumipad. Tungkol dito Sige na, maliit na daan, isipin na lang natin na nanalo siya. Isang pagkain lang naman ito. Hindi na nag-abala si Hana Tanyag na makipagtalo. Sigurado siyang nagbigay ng suhol si Rina Langit sa waiter, kaya siya nagsinungaling para sa kanya. Isang batang lalaki lang, pero napakamakabago. Plano sana niyang makipagkaibigan sa kanya, pero mukhang hindi na ito kailangan. Pumasok sa private room, namangha si Hana Tanyag nang makita ang isang mesa na puno ng pagkain. Charred steak, shark fin soup, sea cucumber soup, snow pear stew, steamed grouper. Mayroon pang badha jumps over the wall. Hala, nagkamali ba ako ng silid? Naka-open mouth din si Cardo Daan. Lahat ng ito ay in order ng bisitang ito. Rina Langit. Halos magalit na si Hana Tanyag, namumula ang mukha, may galit ba ako sa'yo? Bakit mo ako pinipilit na makipag-away? Hindi ko akalaing ikaw ay ganitong klase ng tao. Sabi ko na, kumakain ako ng marami. Walang kasalanan na umiling si Rina Langit, kung hindi mo ako imbitahan, okay lang, ako na ang magbabayad. Hindi kailangan. Si Hana Tanyag ay may prinsipyo. Kumuha siya ng isang black diamond card mula sa kanyang bulsa at inutusan ang waiter, i-charge ito. Nagdala ang waiter ng card reader at sinabi, Ma'am, walang change, kabuang 5,200 yuan. Nag-swipe ng card, mabilis na nagbayad. Huwag ka nang magpakita sa akin muli, salamat. Isang pangungusap na itinapon ni Hana Tanyag bago umalis kasama si Cardo Daan. Ang 5,200 yuan ay wala lang para kay Hana Chiubie. Ang problema ay ang sinumpang pangalan na iyon ay sinadyang niloloko siya. Mula elementarya hanggang kolehiyo, palaging napapaligiran si Hana Tanyag, siya ang diyosa sa puso ng napakaraming lalaki. Pinalagaan siya ng kanyang pamilya na parang itlog, pinangalagaan na parang bulaklak. Sino ang may lakas ng loob na mangbuli sa kanya? Hoy, hindi ka ba kakain ng kahit anong bagay? Tumawag si Rina Langit, ngunit walang sumagot. Mukhang sabik na sabik si Cardo Daan sa mga pagkain, ngunit nahila na siya ni Hana Tanyag.
Wala nang ibang paraan, umupo na lang siya at nag-enjoy mag-isa. Hindi masama ang lasa, pero walang kahit anong espiritu, parang chewing wax lang. Kailangan ko bang kumain ng mga ganitong bagay mula ngayon? Has, Rina Langit, ang pangit. Rina Langit, ang mabaho. Sa buong buhay ko, hindi ko na muling makikita ang taong ito. Sa daan, patuloy na nagmumura si Hana Tanyag kay Rina Langit. Youth of Ofe. Gutom na gutom si Cardo Daan, kaya't umuugong ang tiyan. Tanyag, baka bumalik tayo at kumain. Sa oras na ito, puno ng tao ang kahit anong restaurant, lalo na't nagbayad ka na. Tama nga. Nagbayad ako, bakit hindi ako kakain? Biglang nag-isip si Hana Tanyag, agad na bumalik. Biglang may isang lalaki na lumapit, nagulat na mukha. Tanyag, ang swerte naman. Nandito ka rin? Talagang may tadhana. Trina Laan? Tumingin si Hana Tanyag sa lalaki na nakasuot ng branded na damit, may blonde hair, at sa kanyang mga mata ay may kaunting pagdududa. Bakit ka nandito? Trina Laan ay kaklase niya noong ika-12 baitang, isang bully na palaging nang-aapi ng iba, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, at ilang beses nang nang-api ng mga kaklase. Isa rin siya sa mga humahabol sa kanya. Siyempre, nandito ako para mag-enjoy. Itinago ni Trina Laan ang kanyang pagnanasa, at nagpakita ng isang magalang na ngiti. Tanyag, wala ka pang kinakain, di ba? Kaka-order ko lang ng mesa sa isang bagong bukas na French restaurant na may 2 Michelin stars. Imbitado kita para tikman. Maliit na Daan, sumama ka. Tumigil ang tingin ni Trina Laan kay Cardo Daan, at nagpakita ng isang mapanlait na ngiti. Ang cute na mukha, na may sexy na katawan, ay nagbigay sa kanya ng pagnanasa na angkinin. Si Hana Tanyag at Cardo Daan ang 2 sikat na magaganda sa Tan High School. Si Hana Tanyag ay isang natural na beauty, maganda na mula pagkabata. Ang kanyang perpektong mukha at mahahabang binti ay hindi matatalo ng mga supermodel, kaya't siya ay umupo sa trono ng pinakamagandang babae sa paaralan, naging pangarap ng napakaraming lalaki. Ang LNNE ay sumusunod sa cute na estilo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong sexy, kaya't madalas na nagbabalot ng maluwag na damit. Ang pinakamalaking pangarap ni Trina Laan ay ang makuha ang 2 ito. Nakakabuwisit. Nakita ni Hana Tanyag ang kakaibang mukha niya, hinila si Cardo Daan. Ngunit may ibang ideya si Cardo Daan. Tanyag, bakit hindi natin isama si Trina Laan? Sa kanyang ugali, tiyak na makikipagtalo siya kay Rina Langit, at sa mga oras na yon, mauupo tayo at manood ng palabas, hindi ba't masaya yon? Kumislap ang mga mata ni Hana Tanyag, tama nga. Bakit hindi ko naisip ito, talagang matalino si maliit na Daan. Kaya't, bumalik si Hana Tanyag at mumiti kay Trina Laan. Laan, imbitado kita na kumain. Laan? Akala ni Trina Laan na nagkamali siya ng narinig. Akala ni Trina Laan na nagkamali siya ng narinig. Tinawag siya ng Diyosa sa pangalan niyang Laan, at nais pang imbitahan siyang kumain. Tapos na. May pag-asa na siya. Sige, Tanyag, saan tayo kakain? Sinubukan ni Trina Laan na pigilin ang kanyang kasiyahan, nagtanong. Sumunod ka sa akin. Ngumiti si Hana Tanyag sa kanya, at sa pag-alis ay sumulyap. Sumunod si Trina Laan, sinubukang makahanap ng mga paksa upang pag-usapan, at tahimik na pinatay ang kanyang telepono. Upang hindi siya matagpuan ng kanyang girlfriend na nililigawan niya matapos siyang lumabas para sa banyo. Pumasok silang lahat sa dining room kung saan nag-order si Rina Langit. Ang 2 magaganda ay nagdala kay Trina Laan sa loob. Si Rina Langit ay abala sa pagkain na parang gutom na tigre. Naisa nang tanungin ni Trina Laan kung nagkamali ba siya ng silid, nang marinig si Cardo Daan na nagulat na sumigaw, Diyos ko. Rina Langit, baboy ka ba, kumakain ng ganyan? Namangha rin si Hana Tanyag. Ang 2 babae ay umalis lang ng ilang sandali, ngunit higit sa 30 putahe sa mesa ay naubos na ng kalahati. Ano bang kinakain niya o itinatapon? Tumigil si Rina Langit sa pagkain, nagtanong, hindi ba kayo alis, bakit kayo bumalik? Nakatayo si Hana Tanyag na nakapamaywang, nakataas ang mukha, Denny. Nagbayad na ako, bumalik para kumain, ano bang pakialam mo? Sandali. Ile. Nagbayad na ako, bumalik para kumain, ano bang pakialam mo?
Ang pangalan niya ay Rina Langit, anak ng matalik na kaibigan ng aking ina. Bago lang siya mula sa Inienre papuntang Tanchu, sinabi ng aking ina na alagaan ko siya. Sinabi ni Hana Tanyag ang katotohanan. Tulad ng inaasahan ni Cardo Daan, agad na nagdilim ang mukha ni Trina Laan. Ang binatang ito ay nahirapang makuha ang diyosa, at ang isang probinsyanong tulad mo ay naglakas loob na umupo dito at kumain. Pare, busog ka na ba? Lumapit si Trina Laan at hinampas ang balikat ni Rina Langit. Kung busog ka na, umalis ka na. May kailangan kaming pag-usapan ni Tanyag. Si Rina Langit ay abala sa pagkuha ng isang plato ng stir-fried beef kidney. Hoy, Per! Hoy, Per! Kumuha si Rina Langit ng isang steamed chicken leg at pinunit ang isang hita. Pare, ganito na lang, bibigyan kita ng 2,000 piso, umalis ka na at kumain sa ibang lugar. Rina Langit ay humigop ng isang kutsarang sabaw ng itlog, nagmukhang hindi masaya, walang lasa. Trina Laan. Putang ina, kakain ka pa ba? Biglang kinuha ni Trina Laan ang kalahating manok mula sa kamay ni Rina Langit at inihagis ito sa mesa. Sobrang nakakainis na talaga. Nagsasalita ako sa'yo, hindi mo ba naririnig? Sinadya mo bang pasakitan ako? Hehe, Tanyag, nagsimula na ang masayang bahagi. Tumatawang nakangiti si Cardo Daan, hinila si Hana Tanyag pabalik. Nakita ni Hana Tanyag na tumayo si Rina Langit, hinawakan ang buhok ni Trina Laan, at pinilit ang mukha nito sa palayok ng sabaw ng isdang dik. Ang sabaw ng isdang dik na ito ay puno rin, muntik nang malunod si Trina Laan dito. Buwis buhay, papatayin kita. Bitawan mo ako. Ako. Tulong. Kahit gaano pa man siya kalikot, ang kamay ni Rina Langit ay kasing tigas ng bakal. Pinipigilan siyang bumangon mula sa sabaw, hindi siya makaalis. Ang boses ni Trina Laan ay unti-unting humihina.